15 ang patay kabilang ang isang bata sa nasunog na bahay sa ginagawang printing shop sa Quezon City. Ang malagim na trahedya, emosyonal na kinuwento ng tatlong survivor. Napagalaman ding walang permit ang naturang shop. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si Shaila Francisco. Shaila, kumusta ang sitwasyon dyan ngayon? Cheryl, Julius, kung makikita mo sa likod ko, sa unang tingin, isang malaking bahay lang ito sa isang subdivision. Pero ang bahay na ito, pagawaan pala ng mga damit at printing shop kung saan karamihan mga stay-in workers. Kasama din dito sa bahay yung tatlong palapag na tinatayo para sa kanilang operasyon. Sumatotal na sa 18 yung nakatira dito pero hindi lahat mapalad na nakaligtas sa sunog kaninang madaling araw. Pleasant view, may sunog! Tulong! Umuulan, pero nangangalit pa rin ang apoy sa nasusunog na bahay sa Pleasant View Subdivision, Tandang Sora, Quezon City. Kaninang mag-alas 5 ng madaling araw. Isang oras ang itinagal ng sunog bago dumating ang mga bumbero. Pinaspasan ang pagkapula sa apoy. Pero huli na dahil 15 ang kumpirmadong namatay. Kabilang dyan ang may-ari ng bahay, isang kasambahay, nanay at kanyang 3 taong gulang na anak, at 11 stay-in na trabahador. Nagsisilbi kasing printing shop at pagawaan ng damit ang unang palapag ng bahay. 3 lang nakaligtas sa sunog, kabilang tatay ng bata at isa pang kasambahay. Pero sugatan siya. Kwento ng survivor na kasambahay, narinig niyang sumisigaw ang amo. Galing siyang 2nd floor at siyempong nakahanap ng bintanang nagsilbing exit niya. Meron ako nalukson ng hero. Nakalukso ako. Muntik pa ako nalaglag sa may apoy. Nakahawak ako sa bakal. Yun. Naggapang ko ako pababa, nagpatalon na sa kabilang bahay ko. Ang nag-iisang stay-in worker na nakaligtas na si Francis Ochoco nakalabas pa sa gate. Nagising po ako dahil di ako makahinga. Tapos kala ko normal lang na baka di ako makahinga. Tapos pag bukas po sa may ng kama, umausok na po, tas ang dilim. Tas may narinig akong sumigaw ng sunog nga po. Tas nagpanik na rin ako, di ko na alam yung gagawin eh. Tapos yun, kinapa ko po papuntang labas kasi di ko nga makita yung daanan. Naging emosyonal siya lalo't pandemya pa niya kasama ang mga nasawing katrabaho. Mahal na mahal ko po sila, hindi lang bilang katrabaho. Bilang tinuring ko na rin po kapatid. Kasi tagal na po magkakasama eh. Sobrang sakit po eh. Iniisip ko, sila din yung inaasahan ng mga pamilya nila. Paano yung mga naiwan nila kung anong mangyari sa kanila dahil wala na nga po. Sa isip ko, dapat naisama na lang din ako para kahit pa paano hindi. Ang hirap pong tanggapin eh. Pasado alas 6 ng umaga nang maideklarang under control ang sunog. Huwag mo nang isipin yun. Sarili mong isipin mo. Ha? Ano nangyari sa kanila? Kung sinasaya namin kahapon, tapos ganyan. Ano naman yung wakad doon? Sige na sila. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ang dahilan ng sunog. Pero nagmula raw ito sa opisina sa unang palapag. Mabilis daw na kumalat ang apoy dahil sa mga materyales sa pagpiprint. Wala pong exit at they're not supposed to do the printing na may mga... Kasi po highly flammable po kasi ang tela. Ang tela. Pagka po kasi ang tela, nasunog yan, yung smoke niya na nilalabas talaga maitim, toxic po yun. At talaga pong minutes lang wala ka ng buhay doon. Masyado pong flammable po ang mga pintura. Napag-alaman ding expired na raw ang barangay permit at wala rin certificate mula sa BFP pati sa sanitation at walang building permit ang negosyo. Ang huling permit rin na meron ng bahay ay para sa 15 square meters at di nasakop ang ginagawang expansion sa negosyo at walang sapat na exit. Dapat po talaga, huwag kayo mag-operate nang wala kayong kakulang permit. Ang exit po, isa lang. Isang entry, isang exit lang talaga, yung harap. Nagsimula po yung apoy. Ngayon po, ang nakikita namin, according to the witness, at bine-verify po namin, i-collaborate po namin yung sa physical evidence, sa harap nagsimula doon sa dating office na sa harapan. So, ang mga
victim natin, yung mga casualty natin, ay nag-i-stay sa likod. Aminado naman ang Bureau of Fire na hindi raw sila agad nakaresponde dahil 5:30 na sila nakatanggap ng tawag. Aabot sa 3 milyong piso ang halaga ng pinsala. Cheryl Julius, inabot ng 14 minutes matapos yung unang report bago nakaresponde ang Bureau of Fire Protection. Ngayon, ayon sa hepe ng NCR Bureau of Fire, matagal daw ito sa karaniwang ideal na 5 to 7 minutes na response time. Naging hadlang daw yung maling address na naibigay, pati na yung traffic at baha dulot ng pag-ulan. Ngayon, bukod naman sa kakulangan ng permit, sinabi ng QC Local Government Unit na misdeclared daw or may problema din daw doon sa business permit kasi misdeclared yung dami ng mga trabahador o empleyado kung anong klaseng business ito at yung laki o lawak ng negosyo. Kaya posibleng mapanagot yung mga natitira or buhay ng miyembro ng korporasyon dahil nasawi na yung isa sa mga miyembro. Cheryl Julius. Maraming salamat, Shaila Francisco. Mga kapatid, Cheryl Cosing po, huwag maging huli at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang impormasyon sa mga napapanahong issue ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.